Torion! Yan na yung Ay! Si Atty. Torion. Ito po yung lawyer na nagpausong hindi po pugante daw si Kibuloy. Sabi ni, ayan, Annalisa Oso, shoutout sa iyo. Fix Fishing, shoutout sa iyo. Ang galing ni Kibuloy. Siya ang nagkasala pero sigaw nila, Marcos resign. Mga uto-uto yan eh. Oh, eto nga po, ang lawyer na ito, yan, kilala niyo po ba yan? Kilala niyo yan? Lawyer ni Kibuloy yan. Ano? Sabi ko dati, siguro matalino to, mayaman si Kibuloy eh. Siguro magaling to, mayaman si Kibuloy eh. Yung pala ho, mga kababayan, eh ang lakas lang din mang-uto nito. Ano? Dinadaan po sa pa-English-English yung mga isasagot upang sa ganon, eh yung mga kapwa natin mga Pilipino, kumbaga, magmukha siyang matalino. No? Pero kung iintindihin mo po yung mga sinasabi ni Atty. Torion, meron pa siya tinawag doon, tatlong sangay daw po. Ano? Kailangan mapatunayan mo na nandiyan, kailangan naniniwala ka na nandiyan yung tao. Eh naniniwala yung kapulisan na nandiyan yung tao. Wala daw po yun, mga kababayan. At ito din po yung nagpauso na hindi nga daw po pugante si Kibuloy. Kaya wag tatawaging pugante si Kibuloy, mga kababayan. Wag tatawaging pugante si Kibuloy kasi hindi siya pugante. Eh ano po siya? Not available lang daw po, mga kababayan. Parang cellphone, ano? Cannot be reached. O ganun lang. O pakinggan ho natin. Ito po, mga, nako. Alam mo, Torion, mukhang malapit ka ng sesante ni Kibuloy. Ano? Mukhang malapit ka ng sesante ni Kibuloy. Eh, ultimo, ang dating vice-presidente, o yan ha, simpleng mamamayan na lang din po yan. Pribadong mamamayan na din po yan. Kinakain ka, nilalamon ka eh. Oh. 'Di ba? Kasi ho, mga kababayan, miski ho tayong simpleng tao, alam natin, no? Na kailangan lumabas ni Kibuloy, ipaliwanag ang kanyang sarili, at pag napatunayan niya, o napaliwanag niya ng maayos sa korte, laya siya. Iba ang paliwanag ni attorney. Ano? O, ito na. ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Eh, paano mapuprove yung innocence? Ayaw niyong lumantad doon, o, di ba? Mga kababayan? Wag siyang ipadala. Sabi, wag siyang ipadala doon sa Amerika kasi hindi niya pa napuprove na inosente siya. Paano niya mapuprove na inosente siya? Eh, postpone kayo ng postpone. At ipinapakalat nyo na ang Amerika o ang Korte ng Amerika ang nagpo-postpone. No? Doon sa kaso ninyo. Eh, ang mga balita, kayo ang nagpo-postpone doon sa kaso ninyo kasi ang sinasabi nyong dahilan, masyadong madaming kaso. Kailangan nyo pang pag-aralan. Paano nyo mapuprove yung sarili ninyo? O yung sarili ni Kibuloy na siya ay inosente? Ayaw niyang magpaliwanag. Ayaw niyang lumitaw. Ang gulo nito, no? Hindi ho siya lilitaw kasi hindi niya pa na-prove yung sarili niya na siya ay inosente. Ano yun? Kilab? Baliktad? Anong pang... Kahit anong paikot-ikot mo, Torion, hindi mo kayang ipagtanggol si Kibuloy. Diyos ko po, yung lawyer mamaya magbibigay ako ng kumbaga idea kung sino mga pwedeng mag-lawyer dito kay Kibuloy. Attorney. Request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, eh di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, Diba? Tama ho! Eh, umatin kayo! Panay kayo, panay kasi kayo postpone. Di ba, mga kababayan? At the same time, mas nauna na may kaso si Kibuloy sa Amerika. Mas naunang in-announce na wanted siya doon sa FBI. Oh. Kabado si Kibuloy talaga. Kabado itong mga ito sa Amerika. Hindi naman po pwedeng pumirma ang ating Pangulo dyan na hindi ko ipapadala si Kibuloy. Paano kung may pag-uusap na yung dalawang bansa? Dahil lang kay Kibuloy, eh wala na. Tigilan natin itong pag-uusap na to dahil kay Kibuloy. Anak ng tinapa.
i-reveal ko na po sa inyo kung sino yung pwedeng mga maging lawyer. Si Banat Bay, yung mga banateros, yan na lang kunin mo lawyer, magagaling sa iyan, Topacio. Kasi sa lahat ng vlog nila, pinag-ano, di ba? Sa lahat ng vlog nila, pinagtatanggol nila. Si Kibuloy, Yung mga banateros na lang, di ba? Nakikipag-welga pa yan dyan sa KOJC, Akalain mo yon? Handa yan. Basta alam nyo na yun. Dati, hindi naniniwala yung mga yan kay Kibuloy. Siguro po, hindi natin alam, masarap ang merienda doon sa Kojik, Kaya ngayon, naniniwala na sila kay Kibuloy. Tuloy ho. Meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi siya sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Tony? Son of Natutuwa ako kay kay ex-Vice President Noli De Castro. Humingi siya sa taas, 'di ba? Son of God siya. Ganyan. Tapos medyo pangiti-ngiti Pangiti-ngiti mga kababayan. God siya? Naniniwala ba kayo son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Ako po Abogado. sa Muslim. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po. Walang hindi magdadrop sa ganoong level. Wala, tinanong ka lang Ikaw ba ay naniniwala kay Kibuloy na siya ay son of God? Wala, gusto mong pagmukain na tinatrap ka sa ganyang level tatanong lang, for sure hindi alam ni Noli De Castro. Mga kababayan, for sure hindi alam ni Noli De Castro kung ano ang relihiyon ni Atty. Torion. Di ba? Ang kanilang, Hindi ho level yun, tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Atty. Kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan, and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subaybay, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya at Sandali, ano daw sabi ni ex-Vice President Noli De Castro, sabi niya, yung pinagtataguan niya, na bunker daw na yan, sumulpot siya, lumabas siya, para siya daga na lalabas. Parang daga, biglang, di palitan na natin yung pangalan ni Kibuloy, no? Kung parang daga, di Kiburat na, Kiburat. Ano ba Tagalog na, ano ba English, Tagalog na rat, daga, di ba, para siyang dagang lalabas, Kiburat, di ba mga kababayan? Tuloy niyo po. marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. But kailan? he requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman. Hindi niya pwedeng Tony, gawin ito. pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony, sorry, Tony. Yes po. Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi. Style kasi yan ni Torion, no? Tuloy-tuloy magsasalita para siya lang yung napapakinggan para hindi makapagtanong kapag hindi niya alam kung ano yung isasagot. Para hindi niya, kumbaga, kung ano lang yung sinasabi niya tungkol kay Kiburat, yun lang ang maririnig. Di ba mga kababayan? Grabe ito mga kojik na to. Grabe ipagtanggol si Kiburat, bakit natin pinalitan ng pangalan na gano'n? Sabi ni Kabayan, para siyang dagang lalabas dyan. Ano po ba taga-English ng daga? Rat, di ba? Kiburat. Tuloy. Yung mga laksyon na yan. Ang sinasabi ko namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan. Wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ng FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya
lumabas, palabasin ninyo at ipagtanggol ninyo ang kaso niya. Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Correct yun, mga kababayan. Di ba? Paano natin maririnig yung kanilang panig? Paano natin maririnig yung panig ni Kibuloy? Kung panay ang tago niya dyan. Eh yung huling narinig natin siya, humahagul-gol doon sa kanyang doon sa kanyang tawag dito, voice recording. Hindi ho ako pahuhuli ng buhay. No? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, sir, Sorcery daw? Magpapail na. Nako. Baka yan yung mga gumaganon-ganon sa labas nila. Hindi, sorcery daw, mga kababayan. Biro lang. Pero pagkakarinig ko, magpapail kami ng sorcery. O, baka yung mga gumaganon doon sa labas. Diyos ko po, Lord. Ang saya nitong topic na Kojek. Ano po, mga kababayan? Noli, edi wala ng kaso. O yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tuliao versus Miranda po yan. Oo nga. Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct. Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niya wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender and then the court will grant it. That is within our rule of law po. Paano ho sasabihin ng Department of Justice, mga kababayan, na walang kasalanan kung hindi naririnig si Kibuloy? Kung hindi naririnig ang panig ni Kibuloy, paano maglalabas ho ng ganon ang korte, mga bossing? Ang problema, ayaw lumabas, ayaw magpaliwanag, hindi kayang ipaliwanag. Di ba? Style kasi yan ni Torion, salita ng salita para hindi para hindi makapagsalita yun o hindi makapagtanong ng itatanong na hindi niya kayang sagutin. Kaya ako dapat, Banatero, sumanda kayo. Kukunin kayo abogado ni Kibuloy, aka Kiburat. Tuloy. Okay, rule of law. Karanting lang, ipapatuloy. Teka muna, attorney. Teka muna, attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya. Doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanyang sinumpaan, sa kanyang mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya ay nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is... Asan? Wala kaming makitang pinapatunayan niya. Ang alam namin, nagtatago siya. Di ba? Alam namin nagtatago siya. Wala kami naririnig kung paano niya pinapatunayan. Pumunta siya sa korte, which is si Kibuloy talaga ang nagsabi, hainan niyo ko ng kaso. No? Sa korte natin pag-usapan ito. Dahil nga sabi niya, ayoko sa Kongreso, ayoko sa Senado ni Risa Ontiveros, dun tayo sa tamang lugar, korte. Ayan na, ibinigay sa inyo yung korte. Ngayon, nagtatago. Actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right, the option po, to insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within... Bakit? Bago na? Mukhang bago na kayong may bago ng law sa inyo no? Hindi na kailangan mag-appear. Hindi na kailangan sumuko. No. Papatunayan niya nang hindi sumusuko at hindi nagsasalita habang nasa ilalim ng bunker. Bago na 'yon, attorney. Our rule of law po, Sir Noli. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at sa warrant of arrest, wala nang kaso.
Attorney, hindi naman invalid yung warrant of arrest. So kaya ngayon isineserve. 'Di ba? Pag naging invalid na, saka mo sabihin na pwede yung sinasabi mong magtatago na Oh, lang. choice Wala din nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niyo sa salungga, at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin no, ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Kaya lang yan ang po view ko. Pero mali po yan. Hindi ho ako mali, Kasi hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat Yes. ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang Mga kababayan, narinig nyo na po sinabi niya. Sinabi po ni ex-Vice President Noli De Castro, lawyer po kayo. No? Ang isang lawyer, kahit kriminal ang tao, ipagtatanggol ninyo. No? Malinaw na malinaw, sinabi ni Noli De Castro, mga kababayan, I'm not talking about Kibuloy. No? Lininaw niya na agad doon. Pero, syempre nga, dahil ipit si attorney, gagawin niyang balay. Si Kibuloy yung hindi pa kriminal si Kibuloy. kasal ninyo. Pinagtatanggol niyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Pa lang Makinig po, ho kayo. abogado pa lang po siya. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kayo kasi kayo pa hindi niyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit niyo yung gusto niyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ito na lang, Sir Noli. Ang galing mga kababayan. Ang galing ni former Vice President. Mga kababayan? Tama. Hindi tayo matatapos dito. Pinipilit niyo yung gusto mo, ipipilit ko yung gusto ko. Hindi tayo matatapos dito. Biruin niyo mga kababayan. Hindi mo maintindihan kung etong lawyer na to, kung marunong makinig o hindi. Ang linaw-linaw, hindi si Kibuloy yung tinutukoy ko. In general. No? Pero dahil wala siyang lusot, wala siyang masagot, hindi pa ho kriminal si Kibuloy. Kayo na po humusga, mga kababayan. Magbigyan nyo nga ng lawyer ito si Kibuloy na magaling. Pastor, no? Kung ikaw ay nandyan, naririnig mo, ito ang magpapatalo sa iyo. Ito ang magpapakulong sa iyo. No? Wala hindi kinakaya Biruin mo yung interpretasyon niya doon sa inalabas ng Davao Court. Ano po yung interpretasyon niya? Paalisin na daw po yung mga kapulisan. Samantalang ang linaw-linaw doon sa nakasulat. Ano nakasulat doon sa nilabas ng korte? Tanggalin lang yung mga barikada, tanggalin lang yung mga nakahambalang na sila po yung Kojik ang naghambalang nun. Sumigaw pa nga yung mga vlogger nila. Tara, perwisyoin na natin itong lahat na to. Di ba sila nagharang nun Pero mo yung kung paano na lang yung simpleng pagkakaintindi, hindi pa maintindihan ni attorney. Nakalagay doon, tanggalin yung mga barricades, etc., etc. Pagkakaintindi ni attorney, tanggalin yung mga kapulisan. Umuwi na yung mga kapulisan. Ihinto na yung ginagawang pagsaserve ng warrant of arrest kay Kibuloy. Ang ending po, mga kababayan, nandiyan pa din po ang mga kapulisan. Ayan, di ba? Mahina si attorney. Gibbs, palitan mo. Hindi ka mananalo dito.